You are watching the webcast edition of Servant of God Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade magazine program, produced from Manila, the Philippines. Web published on www.familyrosary.tv. Continuing the mission of encouraging families to pray the Rosary together. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yay! Magandang araw po sa kanila, mga kaibigan. Halina po kayo at kami ay samahan dito sa ating palatuntunan kung saan kasama natin ang mga kabataan na ito. Mga bata, handa na ba kayo? Handa na po! Bueno, kung handa na tayo, ano ba talaga ang dapat natin gawin, Jacqueline? Ay, sandali lang, Jacqueline. Narito ang may mahiwagang ano. Yan, alright. Ha? Jacqueline? Magsipo na po tayong lahat ng mahusay dahil narito na po ang Once Upon a Saint! Yay! Bueno, ituloy na natin ang ating kwento at ang ating Santa sa araw na ito ay wala iba kundi si Santa Apollonia. At si Santa Apollonia ay isang matandang babaeng madasaling, matapang, matatag at may paninindigan na maka-virtues din na meron ang mga Girl Scouts of the Philippines, di ba? At higit sa lahat, alam niyo ba mga bata, siya ay isang hero. Ibig sabihin, talaga siguro nung maliit pa siya, ipinalaga na ang kanyang puso at damdamin, ang kanyang katawan at buong pagkatao sa Diyos. Kaya pala sa ganun katatag sa kanyang pananampalataya. Hindi kasing tatag ng lalaki na yon na ang pangalan ay Asmed. Ang pangit din ang pangalan. Ano ha? Pero ibig ko sabihin mga bata, dito natin nasusubok ang tao sa kanyang pananampalataya. Pagka tinatapatan ng pera, may mga tao na nagbabago ang isip. Tama? Mangyayari kaya yan sa mga Girl Scouts of the Philippines? Mga bata, wag nating kalilimutan, ang tao ay dapat magkaroon ng prinsipyo. Na kahit na ano pang itapat sa iyo at kung ito ay laban sa iyong paniniwala o hindi ito dapat sa kagandahang asal, ito ay dapat nating tatalikuran. Alright? At si Apollonia ay isang babae, matandang babae na may ganitong paniniwala. Meron siyang prinsipyo sa buhay. Kaya naman nung iniharap na siya sa emperador, nagdarasal pa rin siya at buong buo pa rin ang kanyang paniniwala hanggang maamoy niya ang nasusunog na buhok. Kaninong buhok? Sa kanya dahil inilapit ng emperador sa kanyang buhok ang nagbabagang pangsipit ng baga. At nagulat siya at noon niya naramdaman at nakita ng emperador, ng tusong emperador, na nawala siya sa kanyang concentration at bago pa malingat si Apollonia, naramdaman niya yung bigat ng bakal na yun na humampas sa kanyang panga, dahilan para sumabog ang kanyang ngipin at isa pa, dahilan para kumalat ang kanyang mga ngipin at duguan si Apollonia. Subalit huminga siya ng malalim at sabi niya, Diyos ko, Jesus, samahan mo ako. Ito yung tinatawag natin na Jesus forsaken. May mga pagkakataon na nararamdaman natin na si Jesus ay iniiwan ng tao. Naramdaman nyo yan? Nararamdaman nyo yan? Kung minsan yung kaibigan mo nawawala. At nung mga panahon na yun, sabi niya, Diyos ko, samahan mo ako. At natingin ang lahat. Parang huminto ang lahat at nakatingin sa kay Apollonia kung itatakwil nga si Jesus sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbulwak ng dugo sa kanya bibig. Lumapit na muli ang emperador. This time, hindi na tumingin si Apollonia. Patuloy siya sa pagdarasal. May naamoy na naman siya na susunog. Hindi ang kanyang buhok, kundi ang naglalagablab na mga kahoy sa dako roon ng plaza. Ngumisi na naman ang tusong emperador. At
nagsisigawan yung mga tao dahil palaki ng palaki yung apoy. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Naghanda sila ng mga kahoy at ang huling tanong, Apollo, alam mo ang ginagawa sa mga Kristiyano? Maliban sa sila'y pinupugutan ng ulo, sila ay itinatapon sa apoy. Itinatwa kaya ni Apolonio? Hindi siya sumasagot dahil patuloy siya sa kanyang pagdarasal. Kinaladkad siya ng mga kawal patungo sa nasusunog na apoy. Ang apoy ay nasa ibaba at merong itaas. Nakita ni Apolonio, naramdaman ni Apolonio ang nagliliyab at mainit na apoy. Huling tanong, Apolonio. Noon ay duguan na si Apolonio. At ang mga tao nagsimulang sumigaw, Apolonio, iligtas mo ang iyong sarili. Apolonio, maawa ka sa iyong sarili. Apolonio, huwag mong hayaang masunog ka. Ngumiti si Apolonio sa lahat ng taong naroroon. Minasdan niya isa-isa ang nagsasabi na tumalikod siya at huwag niyang gawin. At sa kahuli-huli ang pagkakataon na gulat ang lahat, si Apolonio ay tumalon sa naglalagablag na apoy at nasunog siya. Nagulat din ang emperador dahil hindi niya sukat akalain na magagawa ito ni Apolonio at ang lahat na nagsasabi, Apolonio, ligtas mo sa naghilakbot. Nagawa ni Apolonio ng dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. Subalit pagtingin ng lahat, wala ang bangkay ni Apolonio doon. Wala silang nakitang buto. Nasunog ang lahat. O kaya ay kinuha ng Diyos? Ano kaya nangyari kay Apolonio? Kumalat ang mga usap-usapan. At nag-alala ang emperador dahil minararamdaman siya kung ano. At nung gabi na, may dumadagundong sa kapaligiran ng palasyo at sila ang mga Kristiyanong kumuha ng kanilang mga kahoy, kumuha ng kanilang mga metal, kumuha at ginagarimbal nila ang palasyo. Bumaba ka dyan, Emperador Zeus. At ipinautos niya na pabawain ang mga kawal. Subalit pagbaba ng kawal, sinugod sila ng maraming Kristiyano. Kinabukasan nagkaroon ng tinatawag na paglalaban at nag-aklas ang maraming Kristiyano laban sa emperador. Ang ibig sabihin, sa ginawa ni Apolonio na nagbigay ng kanyang buhay, maraming Kristiyano ang naglagablag sa kanilang puso ang kanilang pananampalataya. Natakot ang emperador at pinalitan siya ng panibagong emperador ng Roma, si Emperador Philip. Subalit nagpalit man ng emperador. Sa maraming Kristiyano na naroroon, hindi na namatay ang alaala, ang kabayanihan, ang matibay na pananampalataya, ang matatag na pag-ibig niya sa Diyos, ang katapangan ni Santa Apolonio. At yung dalawang bata, habang nagkakagulo ang lahat nang umalis sila, kinuha nila ang mga naiwang ngipin ni Apolonio. At pinagmasdan nila. Ito ang tanda ni Apolonio. Kaya siya ang naging patron saint ng mga dentista at siya ring tinawagan ng dalawang bata na anak ni Quinta pag sumasakit ang kanilang ngipin. Apolonio, tulungan mo kami. Masakit po ang ngipin namin. Santa Apolonio. At pagkatapos noon ay nawawala ang kanilang sakit ng ngipin. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Palakpakan natin si Santa Apolonio. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan namin sa inyo mga mahalagang kataga ng ating founder to always pray. Pray as a family. Katulad ng ginawa ni Santa Apolonio, because the family that prays together stays together, and the world at prayer is a world at peace.